Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH, and pasensya nga po dahil na-busy po tayo ng mga nakaraang araw. Ilang araw din ata ako hindi content or nakapagbigay ng reaction sa mga naglalabasang fake news po galing sa mga rabid DDS natin. So isa na nga po dyan na naging usap-usapan po, no? Yung pagpiyok ni dating spokesperson, Attorney Harry Roque. So, pumiyok po siya eh. Hindi, siguro, syempre, ang tao, pagka marami nang ginagawang kwento, kung ano na lang sinasabi, hindi niya na alam. 'Di ba? Hindi niya na alam kung alin pa ba doon talaga yung totoo sa mga sinasabi niya. And sa mga instances po, nahuhuli po yung mga sinungaling na yan sa sarili nilang mga bibig. 'Di ba? So, ang sabi nga po ni ex-spokesperson Harry Roque, sabi niya, yung gentleman's agreement na yan was valid. Valid daw sa termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at China. Ano nga po ba ang nilalaman ng gentleman's agreement? Kasi ako bilang Pilipino, concern po ako na kung ano ba talaga nilalaman ng gentleman's agreement na yun. Kasi grabe po yung pambubuli ng China sa mga kababayan natin dyan sa Scarborough Shoal. 'Di ba? Dyan sa West Philippine Sea. Kasi hindi naman aakto na or magiging ganyan yung ginagawa nila, pambubuli nila sa mga kababayan natin kung may something dun sa gentleman's agreement na sinasabi nga po ni Attorney Harry Roque. 'Di ba, bilang Pilipino, karapatan nating malaman, lalo na nasa kapangyarihan ka. May ganun palang agreement. Ilang taon nang nakalipas mula nung umupo ka, ngayon lang lumitaw 'yan. 'Di ba? Dapat idini-disclose 'yan hindi lamang sa mga nakaupo or nasa posisyon. Dapat dinidisclose din yan sa mga Pilipino. Kasi karapatan natin yan bilang Pilipino, lalo na kung maisasaalang-alang, 'di ba? Kung dahil diyan sa agreement na yan, na isasaalang-alang yung seguridad ng ating mga kababayan at syempre ng ating bansa. Pero ang nakakatawa kasi, mga kababayan, alam nyo ba? Pagkatapos po ng yung pagpiyok nga ni Attorney Harry Roque, 'di ba? Nabara siya. Ay nako. Hindi ko alam kung alam niyo, outcast ata si Attorney Harry Roque at bakit parang hindi nagtutugma yung sinasabi niya doon sa sinasabi ni Mr. Salvador Panelo. Kasi po, eto papakita ko na lang sa inyo yung parang naging sagutan nilang dalawa. So ang sabi po diyan ni Attorney Sal Panelo, kung sino mang kakalat na may gentleman's agreement, yun po ay nagsisinungaling. So, ibig sabihin lang na pinaparatangan ni Attorney Salvador Panelo ang kauri niyang Duterte supporter na sinungaling. Alam nyo na, ha? Halata masyado na outcast si Attorney Harry Roque. Kasi baka wala silang GC, no? Hindi sila nag-uusap. Kasi magkaiba yung sinasabi ng bawat isa eh. Biruin mo magkakampi yan pero sinasabi ng isa ganto, sinasabi naman ng isa ganto. So salungat yung mga sagutan nila. Si Attorney Harry Roque nakaka-strike 2 na yan eh. 'Di ba? Yung mga taong sinungaling talaga nahuhuli mismo sa sarili nilang bibig sa sarili nilang mga bibig. Ang nakakatawa lang kasi, hindi sila, alam mo yung maninira ka na lang, or gagawa ka na lang ng kwento, ididibang mo na lang yung isang issue. Kumbaga hindi man lang ninyo pinag-usapan yan, ilalabas ko na to. Tapos ang ending, yung mga kasama mo, 'di ba? Palalabasin kang sinungaling. Tapos sasabihin na naman dyan ng mga rabid DDS dyan na fake news daw to. Hello? Kung nanonood talaga kayo dyan sa mga, or sinusuportahan nyo talaga yung mga supporter din ni dating Pangulong Duterte, alam nyo na statement nila yan, 'di ba? Wag na kayong magkaila kasi yung narrative nyo, wala na.
Laos na yan. Tapos na yan. Hindi na yan kinakagat ng mga kababayan natin. Sa susunod kasi, gagalingan nyo po, no? Gagalingan nyong gumawa ng kwento. Or gagalingan nyong manira. Kasi walang-wala nang maniniwala sa inyo. Nakakatawa lang. Kasi nga, kayo-kayo na lang mismo naglalaglagan. Kayo-kayo na lang mismo, hindi nyo na alam kung ano ba yung totoo, kung ano ba yung dapat yung paniwalaan. 'Di ba? The more na sinisiraan nyo si President Bongbong Marcos, the more na kayo ang nasisira. Akala nyo ba na pag nanira kayo ng tao, is yung tao yung sinisira nyo? Hindi po. Kayo yung nasisira, pagkatao nyo yung nasisira. Nakakahiya kayo. 'Di ba? So, yun lamang po, no, mga kababayan. And maraming salamat po sa inyong lahat.